Welcome back mga idol! Sa video na ito ay ating matutunghayan ang psychological thriller movie na P2. Ang video na ito ay naglalaman ng kapana-panabik na eksena. Kaya mag-relax at mag-enjoy lang sa panunood. Sa disperas ng Pasko, nagtatrabaho si Angel sa isang deal ng kumpanya sa mga kliyente. Si Jody, isa sa kanyang mga katrabaho, ay lumapit upang mag-alok ng tulong, ngunit sinabihan lang siya ni Angel na umuwi. Ang iba pang katrabaho ni Angel na si Jim ay dumating upang humingi ng tawad dahil sa pangbabasto sa kanya habang siya ay lasing noong nakaraang araw. Pinatawad siya ni Angel dahil ayaw na niyang harapin pa ang problema. Kasunod nun ay tinawagan ni Angel ang kanyang pamilya at nangako na darating siya sa oras para sa hapunan pag natapos niya ang kanyang trabaho. Makalipas ang ilang oras ay nakasalubong niya si Carl, ang security guard ng kumpanya, at sabay na bumaba sa lobby. Dumating si Angel sa parking lot at sinubukang paandarin ang kanyang sasakyan, ngunit nadiskubre na ayaw mag-start ang makina. Pinili ni Angel na bumalik sa lobby at mag-taxi na lang, gayunpaman, lahat ng pinto ng kumpanya ay nakalock na. Pumunta si Angel sa security office at hiniling na papasukin siya. Si Rocky, isang Rottweiler dog, ang tumatahol kay Angel. Binuksan niya ang pinto, sinubukan siyang pakalmayan ng may-ari ng aso na si Thomas. Sinabi ni Angel kay Thomas na kailangan niyang umorder ng taxi dahil alam niyang magiging mahirap ang pagkuha ng taxi sa disperas ng Pasko. Nagboluntaryo si Thomas na i-charge ang baterya ng kotse ni Angel. Pumayag siya sa ideyang iyon, ngunit pagkaraan ng ilang sandali ay napagtanto ni Angel na magtatagal ito. Pinasalamatan niya si Thomas sa pagsubok na umandar ang kotse at muling hiniling sa kanya na bigyan ng access sa lobby. Pagkabukas ng pinto, nagpasalamat ulit si Angel sa kanya at nagpaalam. Pagkatawag ng taxi ay nakatulog si Angel. At nang dumating ang taxi, ginising siya ng driver, ngunit napansin ni Angel na nilock din ni Carl ang main door. Nainip ang driver sa paghihintay at iniwan si Angel na sinusubukan pa ring makipag-ugnayan para sa tulong sa level P1. Namatay ang parking light kaya ginamit ni Angel ang ilaw mula sa kanyang cellphone para makapag-record sa P2. Tulad ng ginagawa ng isa sa isang madilim na espasyo, si Angel ay naglalakbay at ang kanyang mga gamit ay nagkalat sa lahat ng dako. Isang anino ang lumitaw sa kanyang likuran na si Thomas, at siya ay nakatayo lamang doon naghihintay sa kanya. Sa tamang oras, siya ay kumilos, tinakpan niya ang ilong at bibig ni Angel ng isang panyo ng chloroform, at kaya natulog siya sa pangalawang pagkakataon noong gabing iyon. Nagising si Angel na nakadamit. Sumoka si Angel sa carpet bunga ng chloroform. Napansin ni Angel na nakatali ang mga paa niya sa mesa at nagtanong, "Ano ang gusto mo?" Habang si Thomas ay patuloy na nagsasalita tungkol sa kanyang sarili, "Gusto ko lang malaman kung saan ka galing," mahinahong sabi ni Thomas habang binubuksan ang isang bote ng alak. Sinabi ni Thomas na tutulungan niya si Angel para makapag-enjoy siya ng mag-isa. Sinabi naman ni Angel kay Thomas na kung hindi siya umuwi ng maaga, hahanapin siya ng kanyang kasintahan. Nakilala ni Thomas ang linya ni Angel at inutusan siya na magsinungaling din sa kanyang pamilya. Pinarangalan ni Thomas si Angel sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng masahe ng matagumpay niyang sinabing hindi siya makakadalo sa hapunan dahil may sakit siya. Kinuha ni Angel ang kutsilyo at sinaksak si Thomas sa likod habang tinatanggal ni Thomas ang kadena sa kanyang mga bukong-bukong. Nakalulungkot na napigilan ni Thomas ang pagtakas ni Angel, pinususan siya nito at itinulak papunta sa kanyang sasakyan. Habang sakay ni Thomas si Angel ay nalilito. Inakay ni Thomas si Angel hanggang sa kasalukuyan na pinlano niya para kay Jim, ang isa pa niyang katrabaho na binanggit kanina ay nakaupo sa isang wheelchair. Ang kanyang mga lobby, kamay at paa ay nakatape. Binigay ni Thomas ang batota kay Angel at inutusan siyang turuan siya ng leksyon. Nagalit si Thomas nang magmakaawa si Angel na huwag saktan si Jim. Napagdesisyonan ni Angel na mas mabuti kung bugbugin niya si Jim at pagkatapos ay tatakas siya kaya pumayag siyang gawin ito. Si Thomas sa kabilang banda ay kinikilala na siya ay psikolohikal na sisirain ni Angel kaya nagbago ang kanyang isip at siya na lang ang gagawa. Bumalik si Thomas sa kotse matapos sirain ang mukha ni Jim. Hinampes si Jim gamit ang kanyang kotse at dinurog siya sa pader. Sinamantala ni Angel ang pagkakataong makatakas habang itinatago ni Thomas ang katawan ni Jim. Bumalik siya sa opisina ni Thomas para kunin ang kanyang telepono at access card. May ideya siya kung saan mismo niya itinago ang mga ito. Kasabay ng pakikipag-ugnayan ni Thomas kay Angel, ang pagdayal ni Angel ng 911. Nakatakas si Angel bago mahuli ni Thomas. Nakapasok si Angel sa elevator pagkatapos buksan ang pinto ng lobby. Nalaman ni Angel na nangangailangan ng susi ang elevator. Kaya pinindot niya ang emergency call ng elevator ngunit sa kabilang dulo ng linya may sumagot sa kanya, at ito ay si Thomas. Ipinaalam ni Angel kay Thomas na tinawag niya ang mga pulis at mananatili sa elevator hanggang sa dumating sila.
Pinilit ni Thomas na umalis si Angel, gumamit siya ng fire hose mula sa mas mataas na palapag upang bahain ang elevator. Habang ang elevator ay napupuno ng nahuhulog na tubig mula sa kisame, nagdesisyon si Angel na lumabas. Nagtago si Angel sa ilalim ng isa sa mga sasakyan na basang-basa, napansin ni Thomas ang basang mga yapak ni Angel at nagsimulang maglakad sa kanyang mga yapak. Nang marinig ni Thomas ang nanginginig na boses ni Angel ay binutis niya ang mga gulong ng sasakyan at pinilit si Angel na tumakbo muli. Sa pagkakataong ito ay hindi na siya hinabol ni Thomas. Sa halip ay binantayan siya sa pamamagitan ng security camera ng kanyang opisina habang nakikinig kay Elvis. Isang napakasamang paraan ng pagtatanim ng takot, inilabas ni Angel ang isang palakol ng fire emergency at sinimulang sirain ang mga security camera habang papunta sa opisina ni Thomas. Desididong magpatuloy at makipag-away sa isang lalaking psychopath. Nang dumating si Angel sa opisina ni Thomas nakita niya ang video ng kanyang sarili na nawala ng malay, at binihisan siya ni Thomas sa kanyang hubad na katawan. Sinira ni Angela ang telebisyon, pagkatapos ay napansin niya ang dalawang opisyal ng pulis. Ngunit nasa likod na niya si Thomas at kinuryente siya. Matapos magpalit ng damit at itago si Angel sa kanyang truck ay nilapitan ni Thomas ang dalawang pulis. Hinalugog ng pulis ang buong parking lot at umuwi nang wala silang makita. Mabilis na nagising si Angel at matuklasan na siya ay nakulong sa trunk ng kanyang sasakyan, siya ay tumakas at nagmamadaling habulin ang pulis bago sila umalis, ngunit sa halip ay nakasalubong niya si Thomas sa pintuan. Pagkatapos ay binitawan ni Thomas ang tali ni Rocky at tumakbo ulit si Angel at nagsimula ang paghabol. Binasag ni Angel ang isa sa mga bintana ng rental cars para makapagtago. Nang mahanap ni Rocky si Angel ay ginamit niya ang armas na dala niya para patayin ang aso. Nadapa si Angel sa malapit na rental car office at nagdayal sa 911, hinabol siya ni Thomas pero nagawa niyang sprayhan siya ng ilang uri ng kemikal at kumuha ng ilang susi ng rental cars at pinatakbo ang isa sa mga iyon. Muntik nang makalabas si Angel sa exit door bago patakbuhin ni Thomas mula sa gilid, nagpatuloy ang paghahabulan at nagtapos na si Angel ang nanalo, gayunpaman, pinihit ni Angel ang sasakyan habang naghahabulan at nawala ng malay. Binuksan ni Thomas ang pinto para sagipin ngunit sinaksak niya ito sa mata gamit ang pambukas ng sobri at sinakal ng kanyang posos. Pagkatapos ay pinakawalan ang kanyang sarili upang mapusasan niya ito sa nabanggang sasakyan gamit ang kanyang mga susi. Nang makita ni Thomas ang kanyang taser sa kamay ni Angel at ang gasolina sa kotse ay nagsimulang tumulo, lalo siyang nagpanik. Nagsimulang humingi ng tawad si Thomas at sinabing matagal na siyang may pagnanasa kay Angel. Tapos na si Angel kay Thomas at nagsimulang maglakad palayo hanggang sa sinigawan siya nito na tinatawag siyang tanga. Nagbago ang isip ni Angel at nilapitan siya. Maligayang Pasko Thomas, sinindihan niya ang gasolina gamit ang taser at nilamon ang kotse, at si Thomas ay nagliliyab. Nakatayo siya doon ng isang minuto na pinapanood itong nasusunog at nakikinig sa kanyang mga sigaw bago tumalikod at umalis. Sa wakas ay natapos na ang kasamaan ni Thomas, kahit na si Angel ay napilitan lang na gawin iyon. At dyan na po nagtatapos ang video mga idol. Maraming salamat sa panunood. Happy New Year sa inyong lahat!